kahit na nasasaktan lumalapit pa rin sa'yo't nagmamahal. Mahalin mo lang ako. Bakit kahit na nasasaktan lumalapit pa rin sa'yo't nagmamahal. Nalanghap ko ang bangon nito nung binalipad mo yung karne. Ang galing naman ito. Alam nyo, nabasa ko rin ang tungkol dito noon. Pero hindi ko akalain totoo pala ang sikretong ito, ha? Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Kahanga-hanga. Sige na po, maaari din na pong tikman. Oo nga. Ayan po, titikman na nila ang karne. Ang lasa nito ay talagang... Ang bango ng uling ay lalong nagpasarap sa inihaw na karne. Unti-unti kong nalalasahan ng sarap. Hindi pa ako nakatikim ng katulad nito. Tama lang ang bango ng malaw sa uling na hinanda mo ngayon. Bagay na bagay. Sa kalidad ng karne ang ginawa mo uling para dito. Ito ay parang anino ng hari na dahan-dahang naglalakbay sa ilalim ng pasikat na araw. Anino ng hari? Salamat po. Salamat po. Napakaganda komento ko niyo sinabi. At ngayon, ang Daisy naman. Wow! Para ako nasa harap ng pugon. Ang lakas ng apoy na dulot nito. Buhay na buhay ang apoy nito at kinukontrol nito ang temperatura. Oo nga. Kakaiba talaga, hindi ba? Oo. Hinihiwanan niya ang karne ng baka? Oo. Mas maganda kung nahiwa mo muna ito. Ang Korean beef ang pinakamagandang klase. Ayan, inihiwa nila ito ng pantay-pantay. Ang huling mga hiwa ay mas manipis. Teka sandali, ikaw din ba ang gumawa ng mga uling na ito? Tama ba ako? Opo. Gawa po yan mula sa isang oak tree sa bundok. Tama. Magandang klase ang uling na nakuha niya. Ang galing na, napakausap mo talaga. Kahanga-hanga at naisip ng Hunam-jung at Daisy na sila mismo ang gumawa ng kanilang mga uling. Tama ka dyan. Paano mo naisip ang ideya na yun? Oo nga. Siya mismo ang gumawa niyan. Ano? Bakit? May problema ba? Hindi lamang mga kamay ang ginagamit sa pagluluto. Buksan mo ang iyong mga tenga. Gamitin mo ang pandinig mo at mag-isip ka. Ulihin mo ang pinakamasarap na lasa. Hindi. Binaliktad niya ang karne. Ang galing. Tapos na po ito. Pagaling. Kahanga-hanga ginawa niya. Mahirap ang bagay na yun, ha? Hindi niya hinayaang tumulong ang katas ng karne sa uling na gawa niya. Ha? Pwede na bang matikman ito? Sige po. Sir, sandali po. Ito na lang po ang tikman niyo. Mas manipis po ito eh. Mukhang sumasakit po kasi ang ngipin ninyo. Paano mo... inobserbahan mo kung ipinagluto na para sa akin. Maraming salamat.
Wala pong anuman. Napakalambot nitong iniho na ginawa mo para sa kompetisyon na ito. Nalalasahan ko ang linamnam nito sa aking bibig hanggang sa aking lalamunan. Ito ang pinakamasarap sa lahat. Kailanman hindi ko ito makakalimutan. Salamat po! Ayos! Panalo tayo! Pinanganak siya para maging isang chef. Natural lang ito. Anong halaga nito? Hindi naman niya ako dadalawin para man lang makita niya ako dito ngayon. Ang mabangong uling ng Wunamjung kung saan sila mismo ang gumawa ayon sa kanilang nabasa. Sa mga lumang libro ay nagbunga ng maganda. Pero, Nakita mo ba yung chef? naman ang tapos Si Patrick. ng pandinig na siyang ipinakita ni Chef Patrick Lee ng Daejeon. Orihinal ito at kahangahan. Kung ibabatayin Magaling ng yan. lasa, hindi ko alam kung tama itong sasabihin ko. Pero kung ang lasa ng Wunamjung ay maihahalin tulad sa anino ng harit, ang lasa naman ng inihaw na gawa ng Daejeon ay katulad sa talagang tinutukso ang hari. Mukhang hirap ang mga hurado sa pagpili ng kung sino ang mananalo. Oo nga. Alamin na natin ang resulta. Tayo na. Ipapaalam na namin sa inyo ang resulta ng ikatlong round ng party